Oy, may bago na ba tayong sekretary ng Department of Agriculture? May lumulutang na po na pangalan pero paglilinaw ha, hindi pa po ito kumpirmado pero syempre may mga lumalabas na pong bali-balita no na meron na raw pong itatalaga si Pangulong Bongbong Marcos na secretary po ng Department of Agriculture kasi sa kasalukuyan no, concurrently ang ating presidente po ang tumatayong kalihim ng Department of Agriculture at yung panawagan po ng iba na mag-appoint na ng full-time na Secretary ng Department of Agriculture at ito, lumilitaw na itong mga balita na ito. Nabasa na rin natin ito sa Bilyonaryo, nandito na rin po ito sa Political News, pero hindi pa po ito kinukumpirma ha, ng Malacanang o ng Presidential Communications Office. Wala pa pong kumpirmasyon ukol dito. Pero sino nga ba itong lumulutang? Sige, for the sake of discussion, pag-usapan natin ito ka-coffee, no? Meron na rin po kasing namamataan no, na kalihim o tinalagang kalihim. Actually, yung tanong, itinalaga o itatalaga? Kasi minsan naman kasi ka-coffee, may mga appointment paper na pero hindi pa ito napapublicize, no? Hindi pa lumalabas sa balita, pero hindi pa confirmed yan, ha? Full-time secretary na? Question mark yan. Marcos eyeing Frabel's Laurel. Yung Frabel, alam niyo itong brand na Frabel ka-coffee, no? Yung anak ito ka-coffee, no? Na may-ari nitong Frabel, si Sir Ginoong Laurel, para po maging kalihim ng Department of Agriculture. Ano sa tingin ninyo? Kilala niyo na ba? O sige, basahin natin. Sino nga ba ito si Sir Laurel, no? President Ferdinand Marcos Jr. is apparently giving up his portfolio as concurrent secretary of the Department of Agriculture, a post he held since June 2022. O mahigit isang taon na rin ka-coffee kasi hinahawakan ni PBBM yung posisyon na ito, no? Diyan sa Department of Agriculture at nagiging panawagan na rin po ng ilang mga mambabatas na magtalaga na po ng kalihim. Again, kung sino man ang tatalaga ng ating presidente, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya yan, nakitaan niya ito ng potensyal at nakikitaan niya ito ng magagandang bagay na makatutulong para mapaganda ang sektor na ito. Kasi ano ito kumbaga isa yan sa tinututukan na ahensya, no, nakagawaran ni PBBM, itong Department of Agriculture. Kumbaga, baby niya ito no? Hindi niya pwede itong pabayaan. Sa isa pong report na inilabas ng Bilyonaryo.com, the President is reportedly eyeing his Bilyonaryo buddy, Francisco Tiu Laurel. Yan yung pangalan ha. Si Francisco Laurel Jr. to lead the Agriculture Department. Sa akin, hindi familiar itong pangalan na ito ka-coffee, no? Pero may mga reports na rin na lumalabas sa kanya during the campaign period na parang isa raw po ito sa tumulong kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kampanya para sa pagka-presidente. Definitely, isa po itong negosyante, no, na may negosyo na may kaugnayan sa agriculture. Malacanang has yet to make the announcement on the new government appointment. Laurel, one of the campaign supporters of Marcos, is owner of one of the world's biggest deep-sea fishing companies, Frabel. Ayun pala yun? O hindi yung hotdog? Yan ba yun? Anyway, kung familiar kayo dito, ang Fravel, no, isa po itong fishing company, nangingisda. The family-owned business has other interests in aquaculture, canning, food manufacturing and processing. Baka yun yan. Yung mga processed food, no, na Fravel, no? Food importation and trading, yan, diverse pala yung negosyo nito, no, pero nasa isang linyahan lang ito. Cold storage, shipyard operations, wharf development, real estate development, and power generation. Abay, mayaman. Maraming negosyo ka-coffee, no? Sabi nga nila, pag mayaman, hindi na magnanakaw, no? Pero hindi tayo nakatitiyak, no? Pero again, hayaan natin, bigyan natin ng chance na manungkulan ito kasi nakitaan ito ng presidente ng potensyal na makatutulong sa ating bansa. Again, hindi pa ito confirmed, no? Hintay pa tayo ng announcement dito, pero yan po yung lumulutang sa mga bali-balita. Laurel, a computer science graduate from the University of Santo Tomas, taga-UST, was previously tapped to join the Private Sector Advisory Council formed by Marcos. Miyembro pala siya ng PISAC, no? Ito yung grupo to ng mga negosyante, no? Na mula sa private sector na nagbibigay ng advice sa ating presidente kung ano yung suggested move sa isang bagay, no? Usually, mga businessmen yung miyembro nitong PISAC, no? Private Sector Advisory Council. Miyembro pala dito itong si Laurel. Pero libre lang yan, walang bayad yan. Alam ko, walang bayad yan. Voluntary works yan. Iyang grupo na yan, iyang council na yan.
Several lawmakers and concerned groups have called for the appointment of a full-time DA secretary tackle issues facing the rural sector and food security. The government has been struggling to address problems in agriculture, smuggling and hoarding that affect commodity price and supply in recent months. Nako, yan yung dapat pagtuunan talaga ng pansin. Kung sino man po yung itatalaga na kalihim ng Department of Agriculture, ay tutukan talaga itong rice smuggling at itong hoarding. Maganda na yung ginagawa ngayon, Sunod-sunod na itong mga rice manufacturers, rice importers ba ito? Mga kumpanya na nag-iimbak ng bigas na wala mga papeles, sunod-sunod na ito ka-coffee na nahuhuli na. Kahapon nga lang may mga nahuhuli na naman dyan. Yung mga nakukumpiskang mga bigas na walang papeles, sabay mapupunta po yan sa mga four-piece beneficiaries. Ipapamahagi ng ating presidente yan para madala, di ba? Marcos earlier said he wanted to put in place structural changes in DA before vacating the post. What I aspire is by the time I leave the DA, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines. Number one, we can guarantee that the prices are affordable, and number three, that our farmers make a good living. Yan po yung naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hunyo. Anong say ninyo, ka-coffee? Ako hindi ko masyadong kilala, itong si Sir Laurel, pero nagtitiwala tayo dito kay PBBM sa kanyang itinalaga na ito. Again, bigyan natin ito ng chance. Tingnan natin kung ano ang maitutulong nito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, partikular po sa sektor ng pagsasaka. Yan, sana mapaganda na, ka-coffee. Maganda rin kasi yung prinsipyo ng mula ka sa private sector, i-implement mo yung mga strategies, mga best practices ng private sector, dalhin mo yan sa gobyerno. Ang problema, sa gobyerno kasi marami din mga papeles dyan na kinakailangan mo sundin. Yun lang, kailangan balansehin mo yung practices mo ng private at pag nasa gobyerno ka na, mahirap-hirap din. Kailangan mong tansyahin yan. Pero kinakailangan talaga ng structural change. Yan tama yung termino dito Baguhin talaga, baliktarin talaga itong Department of Agriculture para ma-address itong mga issue na ito. Kasi for the longest time, nag-i-exist na ito Itong mga problema na ito, itong hoarding na ito, itong rice smuggling na ito, ang tagal-tagal na, hindi na-resolba. Ang tagal-tagal na, hindi napapakinabangan yung mga nakukuha ng mga produkto. Actually, baka nga nababayaran lang, napapaikot ulit yan yung mga nakumpiskang produkto. Pero ngayon, ayan, ipinamimigay na ng ating presidente. Anong say ninyo, ka-coffee? Sige, comment your opinion dyan sa ating comment section. Sabi ni Ada Joy, yes, getting stronger kami and in love. Next, sana all in love. Mula kay Ada Joy, yan. Sir Jojo Aquino, sir, happy viewing sa'yo. Kung nakikinig ka sa atin, nandiyan dyan sa ibang bansa ito, Sir Jojo, Si Mama Ada Joy, alam ko nandito sa Pilipinas. Thank you, thank you. Judy Combas, good evening, ka-coffee, watching in Doha, Qatar. Matalino sa Secretary Gibo. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas. Ingat, idol, ka-coffee. Next, thank you, Ma'am Judy Combas. Happy viewing po sa inyo. Shout out po sa inyo nandiyan dyan sa Qatar. Ingat din po kayo dyan. Kay Sagittarius, yes na yes, good job Sir Gibo. Kasi ilang libo na ang reklamo natin sa China, pero hindi nila pinapansin. Kailangan natin ng tulad ni PBBM at Gibo. Wag na tulad ni Robin. Number 1 pro-China yan si Robin, sabi ni mga Sagittarius. Romy ni Blasca, hello po sa inyo Sir Romy, shoutout po sa inyo. Si Kent Kulitz, shoutout, ka-coffee, at sa mga manonood at nakikinig sa atin ngayon. Joby May, hello sa iyo. Happy viewing kay Ma'am Myra Gonzaga. Puro buhaya kasi ang mga nakapwesto. Correct. Yung iba dyan, self-interest lang. Nagpapayaman lang. It's a good thing na tambulin yan, baliktarin yan para gumanda-ganda naman yung ating sektor ng pagsasaka. Joel Imperial, nasa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Kay Mamuzel Ocampo, kay Ellen Agkawili Echore. Shoutout po sa inyo. Samuel, Sir Sammy Arbas, sir. Nakikinig sa atin sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Kay Esther Kalimlim, Renato Hukom, kay Edwin G. Pilor, kay Peter Galindo. Happy viewing po sa inyo. Nasa Kingdom of Saudi Arabia sa Sir Sammy. Happy viewing po sa inyo. Si Belsky, nakikinig din po sa atin. Magandang gabi po. Yun, nasa Facebook natin mga ka-coffee. Hindi pa naka-like, hindi pa naka-follow. Click lang po yung like, click lang po yung follow. Sa Facebook, libre, wala po yung bayad. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po yung subscribe. Huwag nyo na po i-click yung join. Pwede naman. May bayad nga lang doon sa join. Pero subscribe lang, wala namang changes din yan. Mira Guy, hello ka-coffee, at sa mga kababayan ko, especially mga katulad ko at PZ. Anong ibig sabihin ng PZ dito, Mira Guy?
Sandra Valdez, sana tumakbo siya sa pagka-presidente, ganyan ang kailangan ng Pilipinas. Sana, sana, at suportahan natin, no? Sayang kasi itong si Gibo Chidoro, matalino, realistic. Kasi may ibang matatalino na hindi grounded eh. Hindi alam ang nangyayari sa ground. At ito perfect itong si Sir Gibo Chidoro, no? Yung composure dito. Kung papakinggan ninyo yung, binantayan ko kasi ito eh, no? Sa kanyang pag-upo sa Kongreso, no? Pag-upo niya dyan sa Senado, sa mga budget hearing. Yung iba kasi, syempre, pag nandiyan ka sa budget hearing, syempre, ikaw yung nangihingi ng budget dyan eh. So medyo kalmado ka kasi nangihingi ka ng budget. Oh, yes ma'am, yes sir ang labas mo dyan. Pero itong si Gibo Teodoro, abay hindi, no? Kung anong gusto niya sabihin, kung ano yung totoo. Yan, nang real talk itong si Gibo Teodoro. Even Robin Padilla, na magkaibigan sila, no? Na real talk niya rin yan. Yan ang dapat, di ba? Hindi yung, syempre, common din naman kasi yan. Naiintindihan mo rin naman talaga. Humihingi ka ng budget sa mga mababatas, so medyo mabait ka, no? Pero itong si Gibo Teodoro, hindi naman siya nagiging rude, no? Pero ini-explain niya yung sarili niya. Ini-explain niya yung totoong sitwasyon. At alam mo talaga na may alam itong si Gibo Teodoro sa mga bagay na yan. Kaya perfect siya dito sa posisyon na ito eh. DND Secretary at well respected ito ng uniformed personnel, particular po ng Armed Forces of the Philippines. Joel Imperial, nandiyan dyan po pala sa Jeddah. Happy viewing po sa inyo. Yan, Forever Marcos Loyalista. Si Mamira Guy. Russell Ilagan, tama ang aksyon ni Sec Gibo. Correct. Agree din tayo dyan ka-coffee daw. Sana wag lang mag-elevate or wag lang ito mag-escalate into tension, armed tension, no? Para kalma lang. Wag muna tayo. Hindi pa natin kaya ka-coffee. Ba't nandiyan yung mga ibang bansa para suportahan tayo, wag muna. Siyempre, panawagan din natin sa China na mag-lilo din, di ba? At let go yung mga dapat nilang let go. Mayaman na sila eh. Tayo, mahirap pa tayo ka-coffee. Developing country pa lang tayo, no? Hayaan natin dahil kaibigan din naman, ka-coffee, yan naman sinasabi nila. Ibigay na sa atin ito, di ba? Bernabe Digal Dalupere. Happy viewing po sa inyo. Salvador Valdez, nasa Facebook. Ka-coffee, click lang po yung like or follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ang subscribe. Okay, available po ang ating mga ka-coffee merchandise. Yan, will you be my ka-coffee? May question mark po yan. Di lang natin nasama. And if interested kayo, message lang ako ka-coffee sa Facebook. No? Half po ng profit natin mapupunta sa ating charity fund. Promise yan, ka-coffee. No? May isa pa tayong topic. Good morning sa mga kapapasok lang.